Part 43 ng ating NBA Trivia. Sagot ulit tayo ng ilang mga tanong. Game na agad. Una, bakit daw alam ni Shams Charania lahat ng transaction? Malupit talaga yan. Minsan, nauuna niya pang malaman ng trades kesa sa player na na-trade. But anyway, committed kasi si Shams sa trabaho niya. I mean, kung kinakailangan hindi siya matulog 24 hours para magbantay ng updates, trades, transaction, gagawin niya. Kung tinatanong mo naman kung saan niya nalalaman lahat ng balita, may network kasi siya ng mga sources sa loob mismo ng NBA. Ito yung mga taong directly involved sa mga galaw ng liga. Kaya bago pa mailabas sa ESPN o bago pa malaman ng player, nakakarating na sa kanya yung info. Mga halimbawa dyan team executives, agent ng mga players, league officials, o minsan yung player mismo. Sa journalism, ang tawag dyan ay cultivating sources. Hindi ito one-time, big-time. Taon yan pinaghihirapan. Ayon sa The New Yorker o The Washington Post, halos araw-araw libu-libong text at tawag ang ginagawa niya para lang panatilihin yung trust ng mga sources. Kaya parang may mga galamay siya sa bawat team, pero hindi literal na spy. It's more like trust network. For example, kapag may trade talk na inisplok sa kanya, hindi naman niya agad binabalita yan. Legit na yung source niya pero i-double check niya pa yan. Pwedeng tawagan niya pa yung source niya sa kapalitan na team. Tapos pag pareho ng details, doon pa lang siya magtitweet. Dito kasi may ilan sa atin pagkakita ng post, repost agad, judge agad, wala nang fact check, antitindi. So ang tanong, binabayaran ba ni Shams yung mga source niya? Ang sagot, hindi. Sa journalism, illegal at unethical yon. So bakit pinapasahan siya ng mga info? Madaming reason. Pag agent yung source, pwedeng pampahype ng client nila. Kung sa front office naman ng source, pwedeng gustong testingin kung ano ang reaksyon ng fans o ibang team sa rumors. Basta iba-iba. So in short, hindi pera ang kapalit ng info. Pwedeng exposure, control o PR leverage. At next, sino daw yung naglilista ng stats ng mga players? Kung napapansin mo yung mga nasa scorers table na parang tahimik lang pero every shot, rebound, assist, turnover, binabantayan nila. Ang tawag sa kanila ay official statistician o NBA stat crew. Sila yung utak sa likod na lahat ng box scores na nakikita natin sa NBA app, ESPN o kahit sa Google. Ini-input nila sa computer habang nasa mismong game para may play-by-play at real-time box score. Ang trabaho nila ay technical. Kilalanin ang player sa bawat play at i-record kung sino ang nag-assist, sino ang nag-steal, sino ang credited sa block at iba pa. Lahat real-time. Usually, bawat NBA arena may 3 hanggang 5 o minsan mas madami pa na statistician na naka-assign tuwing game. May nakatutok sa live scoring software, may double checker at nagre-review ng plays. Kaya kung mapapansin mo, minsan may delay bago pumasok sa live stats. Kasi tinitiyak nila na tama ang bilang. Mabusisi kasi hindi lang points, assist o rebound ang kinukuha nila. Pati mga advanced stat like PER, plus minus, offensive o defensive ratings ng teams at bukod pa yung per player. So, madugo. Sunod, malaki daw ba ang butas ng ring kumpara sa ring nila sa barangay? Una, hindi ko alam ang sukat ng ring sa barangay nyo. Pero ang sukat ng rim sa NBA ay 18 inches at nasa 45.7 centimeters ang diameter. Pareho yan sa FIBA. Kanya-kanya na lang tayo ng sukat sa ring natin sa barangay o sa kanto. Sa NBA din o kahit sa ang professional league, breakaway rim ang gamit. Solid steel na may spring mechanism para hindi mabali kahit dakdakan mo. Tapos, eksakto sa taas na 10 feet. Ngayon, kung gusto mo ng eksaktong NBA feels, sukatin mo na din yung bola. Ang standard size ng NBA ay size 7. Ang bigat, dapat mga nasa 620 grams. Ang hangin, dapat nasa 7.5 to 8.5 PSI. So kung tutusin, hindi mas malaki ang ring ng NBA. Mas standardized lang lahat. From rim to board to ball hanggang sa hangin sa loob ng bola. Lahat naka-regulate. Sa tanong naman na bakit daw may NBA player na dalawa ang apelyido sa jersey? Tatry ko i-explain. Well, sa kanila kasi hindi required o normal yung nilalagay ang surname ng nanay sa full name o sa birth certificate. Dito sa atin parang automatic. Name mo, middle name o surname ng nanay mo tapos surname ng tatay mo. Sa kanila, pangalan lang at apelyido ng tatay o nanay kung hindi kasal. For example, Wardell Stephen Curry. Yung Stephen, hindi yun yung surname ng nanay niya. Second name ni Steph yun. Pero ang tawag na nila doon ay middle name. Pero may mga time na nagkakasundo ang parents na ilagay yung apelyido nilang mag-asawa sa full name ng anak nila. At yun yung nagre-reflect sa birth certificate. For example ulit, si Shavonte Aishan Gilgeous Alexander. Yung Aishan ang itinuturing na middle name kahit second name ni Shai yun.
At yung Gilgeous na surname ng nanay niya at Alexander na surname ng tatay niya, yan na yung hyphenated last name ni Shai. So in short, pinagsamang apelyido ng parents niya yon. So next time kung makakita ka na dalawang apelyido like Caldwell Pope, Alexander Walker, Finney Smith, Collis Stein, or Hollis Jefferson, alam mo na kung saan ang galing yun. At panghuli, sa tanong naman na bakit daw minsan hindi solid ang lineup ng Team USA tapos pag Olympics na lang babawi. Hindi ako sure pero karamihan sa mga top stars ng NBA na hindi sumasali sa FIBA World Cup ang dahilan ay either pagod pa sa season, may injury o gusto muna magpahinga. Kaya kadalasan, younger lineup lang ang pinapadala. Samantalang ang ibang bansa, best of the best ang pinapadala. Ewan ko kung ganun kakampante ang USA na ang Team B nila ay kayang patumbahin ang Team A ng ibang bansa. Kaya yon, nasisilat tuloy ang USA minsan. Pero kailangan natin tandaan na ang basketball sa labas ng US ay nag-evolve na. Hindi na yan yung mga nakalaban ng Dream Team noong 90s. Yung mga nakaraang MVP nga, puro international players na. So, hindi na nila pwedeng maliitin ang FIBA. Pero sa tanong na bakit sa Olympics naglalabasan ng mga superstar? Kasi Olympic gold medal ang turing nila sa pinnacle ng international basketball. Mas mataas, mas prestige, mas malaking stage at mas proud moment para sa bansa. Kaya kung sa FIBA parang tryout lang, sa Olympics, yan na yung championship na gusto nilang patunayan na sila pa rin ang hari ng basketball. At tandaan, sa kultura ng mga atleta sa US, iba ang dating ng salitang Olympian. Para sa kanila, lifetime title yan. Paki-like naman ang video kung may natutunan ka at paki-follow or subscribe na din para updated ka sa susunod pang NBA kwentuhan.